Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5741-5760. Kabanata 5741. Pagkatapos natanggap ni Seneca ang utos mula sa Zael, agad siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan at nagsimula ng isang masaker sa loob ng madilim na mundo. Boom! Ang isang mundo na kabilang sa isa sa maraming mga primeval ay nawasak sa ilang sandali matapos ang labanan. Ang mga naninirahan sa loob nito ay pinatay, at ang kanilang mga lakas ay bumalik sa kadiliman. Ang isang malakas, rumbling tunog ay kumalat sa buong kadiliman. Ang iba't ibang mga primeval ng Dark World ay agad na natutunan tungkol sa insidente matapos marinig ang tunog ng bingi at natakot. Boom! Isa-isa, ang mga mundo ay sumabog sa mga piraso at bumalik sa kadiliman bilang enerhiya ng Genesis. Matapos madama na maraming mga mundo ang napatay, ang iba pang mga primevals ay frantically naiwan ang kanilang mga tahanan at tumakas sa mundo ng Answer Alto. Sa kasamaang palad, ang mga powerhouse mula sa labas ng mundo ay nasakop na ang ilan sa mga makapangyarihang sekta at pangunahing pamilya ng Answer Luz. Bukod dito, ang mga miyembro ng mga puwersang ito ay hindi makatakas at nabilanggo. Ang universo ng tao ay ang tanging ligtas na kanlungan. Gayunpaman, si Hershey ay nag-set up ng isang pormasayon sa paligid ng universo ng tao, na pumihil sa mga tagalabas na pumasok sa kanilang teritoryo. Ang mga powerhouse ng tao ay nagtipon sa loob ng korte ng makalangit na universo ng tao. Ang iba pang mga powerhouse ay gumawa na ng aksyon. Sa ngayon, higit sa 100 karera ng Tenebrae ang nawawala. Ang kani-kanilang mga mundo ay nawasak din. Sa pangunahing bulwagan, ipinaliwanag ni Stephen ang lahat ng naramdaman niyang nangyayari sa mga naruroon. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Lahat ay maayos, ilang oras na ang nakalilipas. Lahat ng ginawa nila ay sinakop ang ilan sa iba't ibang karera ng Dark World. Hindi sila nakakuha ng anumang buhay. Bakit nila ito ginagawa ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Bagaman ligtas ang universo ng tao, aatake tayo matapos ang mga iba pang mga powerhouse ay ginagawa sa mga karera ng Tenebrae. Ang mga powerhouse ng tao ay tinalakay, ngunit walang sigurado kung ano ang gagawin. Swoosh! Ang isang sinag ng ilaw na nakarating sa loob ng palasyo ng universo ng tao, at isang puting tao na may isang matikas na aura ay lumitaw. Masayang bulalas ni Hershey, Sir Zavian. Magaling ako, narito ka, panipi. Si Zavian ay isa sa mga ninuno ng mga tao. Kahit na sa panahon ng Answer Luz, naabot na niya ang ranggo ng Euros-1. Siya rin ay bahagi ng unang pangkat na nakipaglaban at tinatakan ang Zael. Sa kabaligtaran, ang Zavian ay may solemn na ekspresyon. Bumantong hininga siya at sinabing walang magawa, malubhang nasugatan ako sa isang nakaraang labanan at na-reincarnated na ako ng maraming beses. Gayunpaman, ang aking kaluluwa na si Genesis ay hindi nakuhang muli. Ngayon na ang Zael ay kumikilos at ang madilim na mundo ay nasa panganib na mapahamak, wala akong pagpipilian kundi upang ipakita. Panipi. Pamilyar ka sa Zael, kaya dapat mong malaman kung paano siya talunin. Naisip ni Hershey ang Zavian ng kanilang pag-asa. Malubhang sinabi ni Zavian, mula sa aking pag-unawa, ang estado ng rurok ng Zael ay nasa ranggo ng Euros-1/9 at malapit sa ranggo ng Euros-1 Zael. Sa kauna-unahang pagkakataon na nakipaglaban tayo sa kanya, mayroon siyang lakas ng labanan ng maagang yugto ng ranggo ng Euros-1 upang maisil natin siya. Sa pangalawang pagkakataon, kasama niya ako. Sa pangatlong beses, nakabawi na siya sa ikalimang ranggo ng Euros-1. Kailangan nating sumali sa mga puwersa upang tipunin ang mga kapangyarihan ng madilim na landas upang masaktan siya ng malubha. Natatakot ako na baka bumalik na siya sa ikalimang ranggo ng Euros-1. Ang mga powerhouse na nakipaglaban sa tabi ko ay patay o nasugatan. Wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon na muling pagkakatawang tao. Sa kasamaang palad,
Ang paggamit ng madilim na kapangyarihan ng langit na landas ay maaaring hindi magagawa ngayon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5742. Zovian ay nahulaan na si Zael ay bumalik sa ikalimang ranggo ng Eurus 1 at maaaring maabot pa ang isang mas mataas na ranggo. Noong nakaraan, kinailangan nilang magkaisa tungkol sa isang dosenang mga powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 upang mapakilos ang mga madilim na kapangyarihan ng langit. Sa kasamaang palad, marami ang nakaranas ng malubhang kahihinatnan at hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na mag-reincarnate. Sa labas ng mga ito, sina Zovian at Hershaya ang tanging maswerte upang muling mag-reincarnate. Ang iba ay kalaunan ay namatay. Kahit na ang ranggo ng Eurus 1 ay pinapayagan silang mapakilos ang mga kapangyarihan ng madilim na landas ng langit, ang halaga na magagamit nila ay limitado. Sa pamamagitan lamang ng dalawang powerhouse sa ranggo ng Eurus 1, ang lawak ng mga kapangyarihan ng madilim na landas na maaari nilang ipatawag ay wala kahit saan malapit upang masaktan si Zael, hayaan mong sirain siya. Ngayon na si Zael ay matapang na pagtatangka upang sirain ang madilim na mundo, dapat na nangangahulugang naabot niya ang isang mas mataas na ranggo ng paglilinang. Ano ang magagawa natin pagkatapos? Naging sabik si Hershaya. Sumimangot si Zovian at sinabing, maaari lamang nating ilagay ang aming pag-asa sa isang tao. James. Binasa ni Hershaya ang kanyang isip. Tumanggo si Zovian at sinabing, ang kapanganakan ni Thea ay hindi isang aksidente. Posible ang madilim na landas ng langit ay may isang uri ng pag-aayos. Gayunpaman, walang balita tungkol sa kung saan si James. Sa ngayon, kailangan nating bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Panipi. Sinabi ni Hershaya, mangyaring sabihin sa akin kung may magagawa ako upang makatulong. Nag-scan si Zovian sa mga powerhouse sa Cumulus Palace. Lahat ng naruroon ay medyo mababa ang ranggo ng paglilinang at walang tulong sa paparating na labanan. Tumingin siya pabalik kay Hershaya at inutusan, dapat nating protektahan ang mundo ng Anserelos sa lahat ng nakuha natin. Ang iba pang mga powerhouse ay kumalat sa madilim na mundo, sinisira ang iba't ibang mga pangunahing karera. Hindi natin sila mapapanood na mamatay. Pumunta ka sa iba't ibang karera at tinanggal ang pag-atake sa ibang mga nilalang. Pagkatapos, gamitin ang mundo ng Anserelos bilang isang pundasyon upang mag-set up ng isang pormasayon. Dapat nating bantayan ang mundo ng Anserelos. Panipi, mapipigilan ba ito? Tanong ni Hershey na may nag-aalala na ekspresyon. Alam niya ang lakas ni Seneca. Pagkatapos ng lahat, si Seneca ay hindi Zael. Ang mga powerhouse ng mundo ng Anserelos ay hindi makikipaglaban sa Zael. Sumagot si Zovian, kailangan nating subukan. Okay, pupunta ako kaagad. Mabilis na iniwan ni Hershaya ang korte ng langit nang walang pag-aatubili. Ang mga tao ay nagtipon sa bulwagan ay nakatitig sa Zovian. Hindi pa nila siya nakita dati at hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na, masasabi nila na siya ay isang tao na makapangyarihan sa pamamagitan lamang ng paraan na si Hershaya ay naging magalang sa kanya. Si Zovian ay naiskan muli ang lahat sa bulwagan, at ang kanyang tingin sa wakas ay nahulog kay Stephen. Inilabas niya ang kanyang zen at sinuri si Stephen. Ang kaluluwa ni Stephen ay hinanap din, at naramdaman niyang hindi niya mahawakan ang anumang mga lihim bago si Zovian. Bakit mo ako tinitigan ng ganyan? Si Stephen ay tumagal ng ilang mga hakbang pabalik at tiningnan ang Zovian ng warong. Sumagot si Zovian, sumama ka sa akin. Bagaman hindi sigurado si Stephen sa mga hangarin ni Zovian, hindi niya kayang maunawaan na hindi ito nakakahamak dahil ito ay isang kritikal na sandali para sa kanilang kaligtasan. Okay, tumanggo si Zovian. Ang banal na site ng lahi ng tao ay kung saan ipinanganak ang unang tao. Nag-vent si Stephen sa banal na site ilang oras na ang nakakaraan na naghahanap ng mga boons at kayamanan. Gayunpaman, ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao ay matagal nang nawala sa loob ng banal na site. Bukod sa mahiwagang enerhiya na espiritual na Empyrean, walang espesyal tungkol sa lugar na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5743. Zovian at Stephen ay dumating sa isang espiritual na bundok sa loob ng banal na site. Tiningnan ni Stephen si Zovian, na nagbihis ng isang puting balabal at nagpapalabas ng isang malakas na aura,
Pagkatapos ay tinanong, bakit mo ako tinawag dito, Ginoo? May order ka ba para sa akin? Sinuri ni Zovian si Stephen para sa isang habang, sinusuri ang kanyang ranggo ng paglilinang. Si Stephen ay isang henyo at mabilis na napabuti. May kakayahan din siyang pagpapakilos ng mga kapangyarihan ng Anserelos. Bukod dito, nakatanggap siya ng isang malaking pagpapala matapos na mabago ang mundo ng Anserelos. Matapos pumasok sa isang maunlad na panahon, ang kanyang paglilinang ay lumago sa pamamagitan ng mga paglukso at hangganan. Sa sandaling iyon, naabot na niya ang ika-9 na yugto ng Transcendental Bliss Rango. Isang hakbang lamang siya mula sa rango ng Years 1. Bumantong hininga si Zovian at sinabing, ang kapangyarihan ng mundo ng Anserelos ay hindi sapat upang ihinto ang mga pag-atake mula sa iba pang mga powerhouse. Gayunpaman, kailangan mong hawakan hanggang sa lumitaw si James. Panipi. Ako. Nagulat si Stephen. Tumanggaw si Zovian at sinabing, oo. Mayroon kang isang pambihirang pinagmulan, ngunit wala akong oras upang ipaliwanag ito sa iyo. Matapos magsalita, iniwan ni Zovian ang kanyang kamay, at isang kayamanan ng imbakan ang lumitaw sa harap niya. Tinanong ni Stephen, ano ito? Ipinaliwanag ni Zovian, ang mga powerhouse na nakipaglaban sa tabi ko ay namatay. Matapos ang kanilang pagkamatay, nakolekta ko ang kanilang enerhiya ng Genesis sa kayamanan ng imbakan na ito. Dapat mong pinuhin ang enerhiya sa lalong madaling panahon. Ito ay purong enerhiya, kaya hindi ito masyadong mahaba. Matapos mapino ang mga ito, dapat mong maabot ang ika-5 ranggo ng Years 1. Ang mga browser ni Stephen ay lumabo. Hindi ka ba isang powerhouse sa ranggo ng Years 1, Ginoo? Hindi ba mas mabuti para sa iyo na sumipsip ito? Sagot ni Zovian, dahan-daang hinihigop ko sila. Kahit na bibigyan mo ako ng mga ians, hindi ko magagawang pinuhin ang mga ito. Wala kaming oras na natitira. Dapat mong sumipsip ng enerhiya bago ang pag-atake ng iba pang mga powerhouse sa mundo ng Anserelos. Panipi. Nakakainis na tanong ni Stephen, kung gayon bakit ako makakaya? Hayaan mo muna ang sakunan na ito. Kung hindi natin ito magagawa, walang punto para malaman mo. Bumantong hininga si Zovian, pagkatapos ay iniwan ang banal na site. Tinitigan ni Stephen ang kayamanan ng imbakan sa harap niya. Inilabas niya ang kanyang zen at agad na natagpuan ang maliit na mundo na naglalaman ng masaganang halaga ng enerhiya na matatagpuan sa loob nito. Ang enerhiya na naipon ay naiwan matapos ang pagkamatay ng halos 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Years 1. Alam ni Zovian na sinubukan ni Ziel na sumipsip ng enerhiya ng kanyang namatay na mga kasama at ituring ang kanyang mga sugat. Upang maiwasan iyon, nagsumite siya ng isang supernatural na kapangyarihan upang mangolekta ng enerhiya. Matapos ang pag-obserba ng ilang sandali, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus. Pagkatapos, casual na kumalas siya sa kanyang kamay, at hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw mula sa kanyang palad upang makabuo ng isang pagbuo ng oras. Habang hinihigop ni Stephen ang enerhiya, ang iba pang mga powerhouse ay nasa paglipat. Isa-isa, sinira nila ang Tenebrae. Ang massacre ay nagdulot ng maraming enerhiya na mailabas sa kadiliman. Maraming karera ang napawi. Matapos malaman ng iba pang Tenebrae ang tungkol sa balita, mabilis silang tumakas sa mundo ng Anserelos. Sa kabilang banda, abala si Hershaya na maalis ang iba pang mga powerhouse na nakalagay sa labas ng mundo ng Anserelos. Matapos maklear ang iba pang mga powerhouse sa labas ng mundo ng Anseralales, sina Zovian at Hershaya ay nagsumite ng isang malakas na porma sayon. Ginamit nila ang mundo ng Anserelos bilang pundasyon at pinalakas ito ng mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera ng Dark World. Ang pagbuo ay sumakop sa buong mundo ng Anserelos. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5744. Hershaya at Zovian ay nagtulungan upang mag-set up ng isang malakas na porma sayon na may kakayahang hadlangan ang mga powerhouse sa mga unang yugto ng ranggo ng Years 1. Kahit na matapos ang pag-set up ng pagbuo, nag-aalala pa rin si Zovian. Ang kanilang mga kaaway ay napakalakas lamang. Kung hindi makatapos si Stephen ng pagsipsip ng enerhiya sa oras, masisira ang mundo ng Anserelos. Ito ay ang araw ng pagkawasak para sa huling mundo ng Dark World. Boom! Ang tunog ng malaking pagsabog ay nagmula sa kailaliman ng madilim na mundo,
na ang bawat isa ay kumakatawan sa pagkawasak ng isang mundo at ang pagkamatay ng hindi mabilang na buhay. Ang bawat tao'y sa mundo ng Anserelos ay nagsimulang magpanik at mag-alala matapos marinig ang mga kakilakilabot na tunog. Maraming tao ang natipon sa loob ng korte ng makalangit ng lahi ng tao. Huff, tapos na. Tapos na tayo. Naupo si Quattro sa upuan, nasaraan ng loob. Kahit na napapaligiran siya ng mga magagandang kababaihan, hindi niya maiwasang sulyap. Akala ko magkakaroon ako ng magandang buhay matapos na muling ipanganak bilang primogenitor ng Avenue Swine sa panahong ito. Natuwa lang ako sa madaling sabi, at halos matapos ang ating mundo. Ang boses ni Quattro ay sumigaw sa tahimik na bulwagan. Sinaway ni Ziraya, manahimik ka, baboy. Hindi mo dapat sabihin ang gayong mga nakapanghihina na salita ngayon. Tiningnan siya ni Quattro at sinabi ng madilim, ano pa ang magagawa natin sa kasalukuyang sitwasyon? Hindi mo pa naririnig. Si Zael ay nasa ranggo ng Years 1/9 sa kanyang rurok. Wala kaming kahit sino sa Years 1 na unang ranggo sa madilim na mundo. Paano tayo lalaban? Bigla, ang pananaw ng kalaliman ng Dark World na inaasahang nasa bulwagan. Agad na tumayo ang lahat sa pagkabigla. Ang isang kakaibang bituin na may isang pangit na mukha ay lumitaw sa loob ng projection. Malawak na bukas ang bibig nito, nilamon ang kadiliman. Isinara nito ang mga panga nito, at isang malaking lugar ng madilim na mundo ang nawala. Sigaw ni Quattro, "Fuck! Anong uri ng halimaw na iyon?" Napalunok ito ng bahagi ng madilim na mundo. Kung ang mga bagay ay nagpapatuloy sa rate na ito, kakainin nito ang madilim na mundo. Lahat ng tao sa pangunahing bulwagan ay nasa isang estado ng gulat. Saan man, ang iba pang mga naninirahan sa mundo ng Anserelos ay nasasaksihan din ang parehong eksena. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng Anserelos ay nawalan ng pag-asa. Si Zovian at Hershaya ay bumalik sa Cumulus Palace ng langit. Nang makita ang dalawang bumalik, ang mga nasa bulwagan ay may isang glimmer ng pag-asa. Si Zovian at Hershaya ay mga powerhouse sa ranggo ng Years 1. Sa kanila, mayroong hindi bababa sa ilang pag-asa. Matapos mapanood ang projection sa pangunahing bulwagan, sinumpa ni Zovian, mapahamak ito, Zael. Sinusubukan niyang gawin ang lahat sa madilim na mundo na kawalan ng pag-asa. Ang mga namamatay na may mas malakas na negatibong emosyon ay makagawa ng mas malaking enerhiya. Matapos bumalik ang enerhiya na ito sa madilim na mundo, sasipsap siya sa kanila. Panipi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hershaya ang ilang mga nilalang na papalapit sa mundo ng Anserelos. Sinubukan nilang ipasok ang mundo ng Anserelos ngunit naharang sa pamamagitan ng pagbuo. Marami sa mga karera ng madilim na daigdig ang lumitaw sa labas ng Porma Sayon. Dapat ba nating buksan ang Porma Sayon at papasok sila? Tanong ni Hershaya. Umiling-iling si Zovian at sinabing, ang pagbuo ay isa sa mundo ng Anserelos. Ang mga tao sa loob ay maaaring umalis, ngunit ang mga nasa labas ay hindi makapasok. Kapag binuksan natin ang Porma Sayon, hindi namin magagawang mag-cast ng isang form na kasing lakas nito muli. Panipi. Ngunit, same time na sinabi ni Hershaya, napakarami sa kanila doon na naghahanap ng kanlungan. Alam ko, gayunpaman, hindi natin mabubuksan ang Porma Sayon kahit na ano. Kung hindi, ang ating mga fate ay may seal. Ang mundo ng Anserelos ay masisira, at lahat tayo ay mawawala, sagot ni Zovian na may isang matatag na ekspresyon. Naramdaman ng Tenebrae ang panganib, kaya iniwan nila ang kanilang mga mundo at tumakas sa mundo ng Anserelos para sa kanlungan. Ang ilan ay pinamamahalaang pumasok sa Anserelos sa oras, ngunit ang mga taong mas mabagal ay naharang sa pamamagitan ng pagbuo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5745. Ang natitirang mga powerhouse ng mundo ng Anserelos ay natipon sa isang hangganan na lungsod at nagsimula sa madilim na espasyo na hindi mabilang na lumilipad na mga labanan na mas malaki kaysa sa mga bituin na natipon sa loob ng madilim na walang bisa, na nagdadala ng maraming mga pasahero. Buksan ang pagbuo. Mangyaring magmadali. Ang iba pang mga powerhouse ay darating sa lalong madaling panahon. Ang ilang mga tinig ay nagmula sa labas ng espasyo. Matapos makita ang mga nababalisa na mga refugee, ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ng Korte ng Langit ay may solemn na pagpapahayag.
Marami sa kanila ang humihikayat na buksan ang Pormasayon at payagan sila sa mundo ng Anserelos. Gayunpaman, hindi ito sa kanila. Si Zovian at Hershaya ay namamahala, ngunit hindi pa nila ito pinag-uusapan. Ang tanawin ng Zael na nilamon ang madilim na mundo ay inaasahang pa rin bago ang Zovian at ang iba pa. Napanood nila habang kinuha niya ang mga kagat sa madilim na espasyo. Nakakakita ng madilim na mundo na pag-urong, lahat ay may solemn na ekspresyon. Boom! Ang isang rumbling tunog ay nagmula sa madilim na puwang sa labas ng mundo ng Anserelos. Ang pagsunod sa tunog ay ang paningin ng isang kakaibang pakikipaglaban na kabilang sa iba pang mga powerhouse. Si Seneca at isang pangkat ng mga iba pang mga powerhouse ay nasa ibabaw ng pakikipaglaban. Hehe! Kumalas si Seneca matapos makita ang iba't ibang karera na naharang mula sa mundo ng Anserelos sa pamamagitan ng pagbuo. Narito sila. Huminga ng malalim si Zavian. Pinaikit niya ang kanyang mga kamao at sinabing, dapat tayong bumili ng oras hanggang sa wala sa pag-iisa si Stephen, anuman ang kinakailangan. Pagkatapos magsalita, tumalon siya sa kalangitan at lumipad patungo sa Pormasayon. Pagkatapos, dumaan siya sa pagbuo. Posible lamang na iwanan ang pagbuo, samantalang imposible ang pagpasok. Lumabas si Zovian mula sa Pormasayon, na tinutukoy na isakripisyo ang kanyang buhay. Nagmamadali siya sa frontlines, nakikipaglaban sa isang labanan para sa lahat ng mga buhay na Dark World. Tumayo siya sa walang bisa at tinitigan ang hukbo na nauna sa kanya. Zovian. Tumingin sa kanya si Seneca at sinabi ng mahinahon, narinig ko sa iyo. Ikaw ay isang henyo ng madilim na mundo. Ito ay isang awa na nakatagpo mo ang aking Panginoon at nasugatan. Sinusubukan mong pagalingin sa loob ng mahabang taon ngunit hindi kailanman pinamamahala ang dumating sa isang kumpletong paggaling. Kung hindi ka nasaktan, papasok ka na sa ranggo ng Euryas Zael. Si Seneca ay nasa ikatlong ranggo ng Euryas at hindi ka pani-pani walang malakas. Kahit na si Zovian ay walang tugma laban sa kanya. Sa kabila ng pag-alam ng kanyang mga pagkakataon ng tagumpay ay payat, handa na si Zovian na lumaban. Nasa likuran niya ang buong mundo ng Anserelos. Dagdag pa, mayroon pa ring Pormasayon upang maprotektahan sila kung bumaba siya. Si Zovian ay lumulutang sa walang bisa, tinitigan si Seneca. Napangiti siya ng mahina at tumugon, pinagpapawisan mo ako. Ang labanan ngayon ay nakasalalay na mangyari. Ipaglalaban mo ba ako ng paisa-isa o magkasama bilang isang koponan? Panipi. Ang iba pang karera ng Dark World ay nawasak, at hindi mabilang na buhay ang nawala. Ang mundo ng Anserelos ay ang huling lugar na nakatayo pa rin. Sa sandaling iyon, ang mga nakaligtas mula sa iba't ibang karera ay nagtipon sa labas ng mundo ng Anserelos. Bukod dito, ang Zael ay patuloy na kumakain ng madilim na mundo. Sa makatuwid, si Seneca ay hindi nagmamadali, at hindi rin siya nababahala. Sa kanya, ang mundo ng Anserelos ay walang iba kundi ang enerhiya. Ang mga nabubuhay na nilalang ay din ang enerhiya na nakalaan upang malamon ng kanyang Panginoon. Hindi ka isang tugma para sa akin, Zovian. Si Seneca ay mukhang hindi mabibigat. Hindi mo alam. Inilagay ni Zovian ang kanyang mga kamay sa likuran at pinakawalan ang isang malakas na aura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5746. Na nabubuhay na mga nilalang mula sa buong Dark World ay nagtipon sa labas ng mundo ng Anserelos sa kanilang napakalaking paglipad. Sa bawat pakikipaglaban, mayroong hindi bababa sa trilyon ng mga nabubuhay na nilalang sakay. Sa di kalayuan ay maraming higit pang mga pakikipaglaban na kabilang sa iba pang mga powerhouse. Tumayo si Seneca sa harap nila at tinitigan ang Zovian na may isang smirk. Si Zovian, sa kabilang banda, ay tumayo ng mahinahon sa malayo matapos ay activate ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan. Siya ang pinakamay talino na tao sa lahat ng kasaysayan ng kanilang lahi. Sa kasamaang palad, nakatagpo niya ang nasugatan na Zael, na dumating sa madilim na mundo upang pagalingin, pagkatapos niyang pumasok sa ranggo ng Euryas. Malubhang nasugatan siya nang makipaglaban siya kay Zael, ngunit nagtagumpay pa rin siya sa pagbubuklad ng Zael. Matapos maisil ang Zael, nalock ni Zovian ang kanyang sarili sa isang desyerto na lugar upang mabawi. Gayunpaman, pinakawalan si Zael bago mabawi ang Zovian.
Wala siyang pagpipilian kundi mag-iwan ng pag-iisa at subukang talunin muli si Ziel. Sinubukan niyang mabawi mula pa noong labanan. Ang kanyang mga pinsala ay masyadong malubha, at kailangan niyang dumaan sa maraming reincarnations upang maibalik ang kanyang kaluluwa na Genesis. Kahit na, hindi pa rin siya ganap na gumaling. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang ay sa unang ranggo ng Eurus 1. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang mga primitive na inskripsyon ng tao, at marami na kabilang sa iba't ibang karera ng madilim na daigdig, ang kanyang pagiging epektibo sa labanan ay nasa Eurus 1 pangalawang ranggo lamang. Gayunpaman, maaari niyang mailabas ang lakas ng pangatlong ranggo ng Eurus 1 kasama ang mundo ng Anserelos sa likuran niya. Nakaharap kay Seneca, isang powerhouse sa pangatlong ranggo ng Eurus 1, siya ay may pagkakataon. Si Zovian ay tumayo sa walang bisa, at ang kanyang puting balabal ay pinalitan. Sa isang kamay sa likuran niya, gumawa siya ng isang nag-aanyaya na kilos sa Seneca. Kaya ano ito? Mag-aaway ba kayo ng isa o bilang isang koponan? Ang boses ni Zovian ay tumalsik. Hehe, napangiti si Seneca ng mahina, pagkatapos ay kumaway sa isa sa kanyang mga subordinate. Agad na sumulong ang subordinate at magalang na sinabi, "Ano ang iyong order, Ginoo?" Mahinahon na iniutos ni Seneca, pumunta at patayin siya. Agad na sumulong ang subordinate. Nang makita na ang isang labanan ay malapit ng masira, ang mga labanan sa labas ng mundo ng Anserelos ay mabilis na umatras sa isang ligtas na distansya. Ang isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa Eurus 1 ay malapit ng masira, at ang kasunod ng kanilang mga paghaharap ay sapat na upang patayin sila. Kaya, nagmadali silang tumalikod, iniiwasan ang larangan ng digmaan. Napansin ni Seneca ang kanilang mga paggalaw at nagbigay ng order sa kanyang iba pang mga subordinate. Alisin mo muna ang mga taong iyon. Kasunod ng kanyang pagkakasunod-sunod, hindi mabilang na iba pang mga powerhouse ng iba pang mga powerhouse ang nakikipaglaban. Lahat sila ay nasa napakataas na ranggo ng paglilinang. Maging ang pinakamahina ay nasa banal na ranggo ng langit. Ang natitira ay karamihan sa ranggo ng quasi-bliss. Ako na may tulad ng isang mataas na ranggo ng paglilinang, sila ay maituturing na mga peerless powerhouse sa madilim na mundo. Gayunpaman, sila ay mga ordinaryong sundalo lamang mula sa kung saan sila nanggaling. Swoosh! Sa sandaling iyon, gumawa ng hakbang si Zovian. Ang isang matatag na stream ng enerhiya ay nagmula sa mundo ng Anserelos at nagtipon upang makabuo ng isang higanteng taybak. Ang higanteng taybak ay nahulog mula sa kalangitan at hinarang ang ibang hukbo. Si Zovian ay mahinahon na nag-hover sa madilim na walang bisa matapos ihinto ang hukbo. Sa sandaling iyon, ang subordinate ni Seneca ay sinisingil na. Ang subordinate ay nasa unang ranggo ng Eurus 1. Siya ay may isang kakaibang sandata na tulad ng sandata na may mga barbs sa buong ito. Inalis niya ang kanyang sibat at inatake si Zovian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5747. Tulad ng Zovian ay tumayo sa madilim na walang bisa, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw at napapalibutan siya upang makabuo ng isang protection na kalasag. Ang kalasag ay madaling naharang ang pag-atake ng otherworldly powerhouse. Kaagad pagkatapos, nawala si Zovian mula sa lugar at lumitaw sa likuran ng kanyang kalaban. Pagkatapos, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at nakarating sa isang pag-atake. Ang kalaban ni Zovian ay nasa unang ranggo ng Eurus 1 ngunit hindi rin maaaring yumapekto sa pag-atake. Sa sandaling siya ay sinaktan, ang kapangyarihan ng mundo ng Anseralales at ang pagbuo ay tumagos sa kanyang katawan. Agad na sumabog ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay naging enerhiya at nawala sa madilim na mundo. Ang mga nanonood mula sa mundo ng Anserelos at malapit sa universo ay pinalakas matapos na madaling patayin ni Zovian ang isa sa mga iba pang mga powerhouse. Hindi tulad ng natitira, si Hershey ay may solemn na ekspresyon. Siya lamang ang nakakaalam na ginamit ni Zovian ang kapangyarihan ng Porma Sion upang mapakilos ang mga kapangyarihan ng mundo ng Anserel. Sa madaling salita, ginamit ni Zovian ang lahat ng kanyang lakas upang patayin ang isa lamang sa mga powerhouse ng Otherworldly. Ang pinakapangit na bahagi tungkol sa sitwasyon ay ang taong pinatay niya ay hindi kahit na ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas sa kasalukuyang hukbo ay si Seneca. Gayunpaman, mayroon pa ring Ziel upang talunin.
Habang naganap ang labanan sa labas ng mundo ng Anserelos, ang kakaibang bituin ay nagpatuloy na kumakain ng madilim na mundo. Ang bawat tao'y sa madilim na mundo ay maaaring panoorin ang madilim na mundo na natupok at patuloy na gulat. Si Seneca ay hindi nagpakita ng anumang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang subordinate. Sa kanya, sila ay mga mapagkukunan na maaaring magamit. Naturally, alam din niya si Zael na pareho sa kanya. Kahanga-hanga, napangiti si Seneca ng mahina, pagkatapos ay pinalaya ang kanyang kamay. Sakto, mga 30 otherworldly powerhouse ang tumayo sa likuran niya. Bagaman ang karamihan ay nasa unang ranggo lamang ng Eurus 1, ang kanilang mga numero ay labis na labis. Pag-atake, utos ni Zenas. Oo, Ginoo. Ang 30 higit pang mga powerhouse ay agad na sinisingil patungo sa Zovian. Samantala, tinawag ni Zenas ang isang upuan at umupo upang panoorin ang palabas. Hindi na tumingin si Zovian na binubuo matapos mapagtanto na siya ay laban sa 30 o kaya mga kalaban. Sa sandaling iyon, isang kakilakilabot na puwersa ang lumitaw sa malayo at agad na nakakuha ng maraming pansin. Lahat ay tumingin sa puwersa at nakita ang isang tao na papalapit mula sa malayo. Sa tuwing gumawa siya ng isang hakbang, ang kanyang aura ay lalakas, at ang kapangyarihan ng mas malaking landas ay magtitipon sa kanya. Pagdating niya malapit sa mundo ng Anserelos, mayroon na siyang lahat ng mga landas ng Dark World sa likuran niya. Ang iba't ibang mga landas ay tulad ng mga ubas, at nagugat sila sa loob ng madilim na mundo. Ito ay Wyatt, bumalik siya. Ang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng mundo ng Anserelos ay nagbigkas sa Koy. Samantala, ang otherworldly powerhouse ay agad na nadama kung gaano kalakas ang Wyatt. Ang taong ito, sumimangot si Zovian. Sa sandaling iyon, sinunog ni Wyatt ang kanyang sarili upang makakuha ng malaking lakas. Ang kanyang libong mga landas na banal na katawan ay natural na pinapayagan siyang mapakilos ang lakas ng mas malaking landas. Ang mga ito ay umiiral sa loob ng iba't ibang mga eroplano, ngunit ang lakas ng pagpilit sa kanila sa kanilang pinakadakilang potensyal ay nakakatakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5748. Wyatt ay lumitaw sa labas ng mundo ng Anserelos. Noong nakaraan, malubhang nasugatan siya ni Seneca. Sa panahong ito, siya ay nag-recuperating. Sa kasamaang palad, hindi siya ganap na nakuhang muli, ngunit ang iba pang mga powerhouse ay nakagawa na ng aksyon. Sa pamamagitan ng madilim na mundo na nakataya, wala siyang pagpipilian kundi ang lumabas sa pag-iisa. Humakbang siya sa walang bisa, at nasusunog ang kanyang katawan. Ang mga kakaibang apoy na inilabas mula sa kanyang katawan, pagpipinta ng isang kakilakilabot na eksena. Matapos masunog ang kanyang kaluluwa at katawan, nakakuha siya ng kapangyarihan na lampas sa kanyang ranggo ng paglilinang. Kasabay nito, ang lakas ng mas malaking landas ay napabuti din. Kahit na si Wyatt ay nasa unang ranggo lamang ng Eurus 1, mayroon siyang lakas sa ikatlong ranggo ng Eurus 1. Wyatt, napanood ni Yemima mula sa isang hangganan na universo ng mundo ng Anseralalas na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa una, dahan-daang naglalakbay si Wyatt. Gayunpaman, nagsimula siyang pumili ng bilis pagkatapos makalapit sa mundo ng Anserelos. Ang apoy mula sa katawan ni Wyatt ay nag-iilaw sa madilim na walang bisa. Huminto siya sa harap ng Zovian, at unti-unting, ang puwang ay naging masyadong madilim. Ako ay nagkasala. Matapos lumitaw si Wyatt, tiningnan niya ang mundo ng Anserelos sa likuran niya at ang maraming mga nakaligtas sa iba't ibang karera na stranded sa labas na may isang paghingi ng tawad. Sinabi niya na nagsisisi, nagkamali ako sa paghuhusga at naisip na si Thea ay ang muling pagkakatawang tao ng Zael. Pinatay ko siya na may kapangyarihan ng isang madilim na pagdurusa sa langit. Bilang resulta, ang madilim na mundo ay kailangang harapin ang sakunan na ito. Handa akong isakripisyo ang aking katawan upang magbayad para sa aking mga kasalanan. Ang boses ni Wyatt ay tumaas sa madilim na mundo. Kaagad pagkatapos, ang mga patakaran na nakaugat sa kadiliman sa likuran niya ay biglang lumipat at sinalakay ang hukbo ng mga walang kamali-mali na nilalang. Ang iba pang mga kurdong powerhouse ay agad na natagpuan ang kanilang mga sarili na nababalot ng mas malaking mga landas. Sa sandaling nakulong sila, sumabog ang katawan ni Wyatt. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay nawasak,
ngunit nagdala siya ng 30 o kaya ang iba pang mga powerhouse ay kasama niya. Ang mga nanonood mula sa mundo ng Anserelos ay lumuha ng luha matapos na panoorin ang Wyatt Selfdestruct. Si Wyatt ay nag-iisa na pinupunasan ang tungkol sa 30 kalaban. Bagaman namatay siya para dito, ang kanyang mga sakripisyo ay maaalala magpakailanman. Si Seneca, sa kabilang banda, ay walang malasakit sa pagkamatay ng kanyang mga subordinate. Pinatay ni Wyatt ang maraming iba pang mga powerhouse, na nagsasave ng Zovian at ang mga kapangyarihan ng Anserelos. Sa kanyang sakripisyo, bumili siya ng kaunting oras. Sino pa? Si Zovian ay tumayo sa madilim na walang bisa, tinitigan ang ibang hukbo sa malayo. Tumayo si Seneca at tumingin sa likuran niya, upang malaman lamang na halos lahat ng kanyang mas malakas na mga subordinate ay napatay. Ang natitira ay mga ordinaryong sundalo na hindi maaaring lumaban sa isang powerhouse sa ranggo ng Eurus-1. Inunat ni Seneca ang kanyang mga kalamnan at nagbulong, gagawin ko ba ito sa aking sarili? Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa madilim na walang bisa. Sa sandaling iyon, isang tao ang lumitaw sa kanyang nakaraang lugar. Ang lalaki ay nagsuot ng isang itim na balabal, at ang kanyang gwapong mukha ay may isang mapaglarong ngiti. Xavion. Ang mga nanonood mula sa mundo ng Anserelos ay nagulat sa pagkabigla. Paano ito posible? Bakit siya narito? Hindi ba siya pinatay ni James matagal na? Paano pa rin siya buhay? Ang biglaang hitsura ni Xavion ay nagpukaw ng isang alon ng pagkalito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5749. Sensing Xavion's pagdating, si Seneca ay umikot ng isang ngiti at sinabing, sa wakas ay nagpakita ka na. Maaaring wala akong magawa laban sa kanila kung hindi ka dumating sa lalong madaling panahon. Si Xavion ay tumingin kay Seneca nang walang pag-iingat. Bagaman pareho silang mga alagad ng Zael, hindi niya kailanman sineseryoso si Seneca. Dahan-dahan siyang humakbang at tiningnan ang mundo ng Anserelos sa malayo. Matapos mapansin ang hindi mabilang na mga nakaligtas sa labas, nagpahayag siya ng isang smirk. Kahit na siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng Zael, lihim na mayroon siyang mga ambisyon. Muling lumitaw siya sa isang plano at layunin sa isip. Kung siya ay nagtagumpay, ibababa niya ang Zael at maging Panginoon ng Genesis World. Ito ay Xavion. Nagalak ang mga Yefteris matapos makita ang Xavion. Buhay pa rin siya. Hooray! Naligtas tayo! Ang Yefteris ay nagpalakpakan, ngunit ganap na hindi pinansin ng Xavion. Kahit na siya ay mula sa Yefteris, wala na sila sa kanyang mga mata ngayon. Wala silang iba kundi isang pasanin sa kanya. Malumanay niyang tinapik ang walang bisa sa harap niya. Bigla, lumitaw ang isang mabangis na bibig at nilamon ang pakikipaglaban sa Yefteris. Natakot ang eksena sa iba pang karera. Matapos maalis ang Yefteris, si Xavion ay mula sa pakikipaglaban at tumayo sa madilim na walang bisa. Tiningnan niya si Xavion at sinabi ng basta-basta, kahit na mayroon kang isang porma sayon at ang kapangyarihan ng mundo ng Anseralto, maaari kitang mapuksa sa isang paglipat. Itinaas ni Xavion ang kanyang kamay, at ang isang ilusyon na nakaprint na palma ay lumitaw sa walang bisa. Agad itong lumubog kay Xavion at nakulong sa kanya. Nadama ni Xavion ang isang malakas na puwersa na sumisid sa kanyang katawan ngunit hindi mapigilan kahit na sa mga kapangyarihan ng porma sayon at mundo ng Anserelos. Unti-unti, ang kanyang katawan ay natakpan sa mga pinsala, at nababad siya sa dugo. Boom! Sumabog ang walang bisa, at nawala si Xavion, kasama ang malakas na tunog ng tunog. Matapos masaksihan ang pagkamatay ni Xavion, lahat ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Si Hershaya, sa kabilang banda, ay agad na nagmamadali sa mundo ng Anserelos nang walang pag-aatubili. Isa pa rito upang mamatay. Tiningnan ni Xavion si Hershaya na hindi kanais-nais at pagkatapos ay inatake muli. Gayunpaman, ang isang malakas na porma sayon ay agad na napapalibutan at protektado ang Hershaya. Ginamit ni Hershaya ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag sa ibabaw ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay kulang sa lahat. Hindi siya isang tugma laban kay Xavion, isang powerhouse sa ikalimang ranggo ng Eurus-1. Sa sandaling iyon, isang mahabang itim na taybak ang sinisingil sa kanya at tinusok sa kanyang katawan.
Ang kanyang katawan ay nahulog at pagkatapos ay sumabog sa isang ambon ng dugo. Sina Wyatt, Xavian, at Hershey ay nagsakripisyo sa labanan ng paisa-isa. Ang natitirang mga nakaligtas ay ilan lamang sa mga nabubuhay na nilalang na hindi pumasok sa ranggo ng Years 1. Tiningnan ni Xavion ang mundo ng Anserelos sa harap niya. Ito ang huling lugar na buo pa rin sa loob ng mundo ng Dari. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang malaking puwersa sa loob ng kanyang palad. Pagkatapos, ang energies ay unti-unting nagbago sa isang napakalaking tibak. Nagbulong si Xavion, "Farewell, Anserelos World." Ang higanteng tibak ay bumagsak sa mundo ng Anserelos sa sandaling matapos siyang magsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5750. Napakalaking sword ay lumitaw sa madilim na walang bisa at dahan-daang nahulog patungo sa mundo ng Anserelos. Sa sandaling iyon, ang mga nabubuhay na nilalang na nanunood mula sa mga hangganan ng mundo ng Anserelos ay nawalan ng pag-asa. Bagaman nais nilang labanan at subukang pigilan ang pag-atake, ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa upang magamit. Kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng Years 1 ay nawawala. Mapadali lang nila ang kanilang pagkamatay kung humakbang sila sa labas ng mundo ng Anserelos. Ang higanteng tibak ay nahulog at sinira ang porma sayon ng Anserelos World, na itinatag ni Hershey at Xavian. Di nagtagal, ang hangganan ng mundo ng Anserelos ay nagsimulang bumagsak at magbagsak. Nakakakita ng mundo ng Anserelos na masisira, ang mga karera na dumating para sa kanlungan ay walang pag-asa na mga ekspresyon. Tapos na. Ang huling katibayan ng Dark World ay malapit nang bumagsak. Napapahamak kami. Panipi. Habang ang higanteng tibak ay dahan-daang hiniwa sa mundo ng Anserelos, ang lahat sa loob nito ay nagsimulang magpanik. "Ayokong mamatay. Tulungan mo ako." Ang mga walang pag-asa na pag-iyak ay sumigaw sa buong mundo ng Anserelos. Gayunpaman, walang maaaring makatipid sa kanila mula sa sitwasyon. Samantala, sa pinakamalalim na bahagi ng banal na site ng lahi ng tao, si Stephen ay nasa isang posisyon ng lotus, at isang makapangyarihang aura na inilabas mula sa kanyang katawan. Nagpunta si Stephen sa pag-iisa matapos matanggap ang kayamanan ng imbakan na naglalaman ng enerhiya ng mga nakaraang kasama ni Xavian. Bagaman hindi gaanong oras ang lumipas sa labas ng mundo, matagal na siyang gumugol sa loob ng impormasyon. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang magtrabaho ng husto upang makuha ang enerhiya at madaling pino ito sa kanyang kapangyarihan. Ang base ng paglilinang ni Stephen ay mabilis na bumuti, at hindi nagtagal ay pumasok siya sa ranggo ng Years 1. Di nagtagal, umalis siya mula sa Years 1 muna sa maagang yugto ng Years 1 5th ranggo. Gayunpaman, ang kanyang base sa paglilinang ay hindi matatag dahil hiniram niya ang panlabas na enerhiya upang mapagbuti ang kanyang ranggo ng paglilinang. Sa makatuwid, hindi niya lubos na makontrol ang kapangyarihan ng ikalimang ranggo ng Years 1. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sitwasyon sa labas at natagpuan na ang mundo ng Anserelos ay malapit ng masira. Nais ni Stephen na patatagin ang kanyang base sa paglilinang, ngunit walang oras na naiwan. Mabilis siyang nag-teleport sa gilid ng mundo ng Anserelos. Ang higanteng tibak ay hindi ganap na bumagsak, ngunit ang isang malaking bahagi ng hangganan ng mundo ng Anserelos ay nawasak. Lahat ng tao sa mundo ng Anserelos ay tumayo sa lugar tulad ng mga estatwa. Ang takot ay ganap na naparalisa sa kanila, at hindi sila maaaring gumanti. Bigla, isang figure ang sumabog sa himpapawid at lumitaw sa hangganan ng Anserelos. Nagpalabas siya ng isang makapangyarihang aura, at pinalaki ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay, nahuli ang tibak, at sinira ito. Lahat ay ipinikit ang kanilang mga mata, naghihintay ng kamatayan. Binuksan nila ang kanilang mga mata nang bigla nilang naramdaman ang higanteng tibak na pinigilan ng isang bagay. LL Thirst Stephen. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5751. Wala siya sa pag-iisa. Napakalakas ng kanyang aura. Panipi. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng Anserelos ay nakakita ng isang sulyap sa pag-asa matapos na lumitaw si Stephen. Nagulat si Xavion matapos makita ang isang tao mula sa Anserelos World Block ang kanyang tibak. Sinuri niya si Stephen ng ilang sandali at naalala niya na siya ang taong nasira ang kanyang obsidian na katawan na may tibak ni James.
Matapos umalis si Stephen sa pag-iisa, agad na nahawakan niya ang sitwasyon at nalaman na sinakripisyo ni Wyatt ang kanyang sarili upang ibagsak ang 30 o kaya ang iba pang mga powerhouse. Nalaman din niya na sinakripisyo ni Hershaya at Zavian ang kanilang sarili sa labanan. Humihingi ako ng paumanhin sa pagdating ng huli, Sir Zavian. Si Stephen ay nagsuot ng isang nagkasala at malungkot na pagpapahayag. Gayunpaman, mabilis itong pinalitan ng pagpapasya. Sinabi niya na tiyak, protektahan ang mundo ng Anserlos. Maliban kung mamatay ako sa labanan, hindi ko hahayaan ang sino man na sirain ang mundo ng Anserlos. Panipi. Ang kanyang tinig ay sumigaw sa buong madilim na mundo at ipinadala sa mundo ng Anserlos sa likuran niya. Matapos marinig ang kanyang deklarasyon, ang lahat sa mundo ng Anserlos ay umaasa muli at naniniwala kay Stephen. Si Quattro, na nanunood mula sa universo ng hangganan ng Anserlos, ay nakatitig kay Stephen na may nakasimangot. Pagkatapos, nagbulong siya, paano siya naging napakalakas. Bagaman siya ay nagtataka, natagpuan niya ang kanyang mga katanungan na hindi na mahalaga. Ang kasalukuyang prioridad ay upang maprotektahan ang mundo ng Anserlos. Napangiti si Xavier ng mahina, pagkatapos ay sinabi, hindi ko inaasahan ang isang tao ng mundo ng Anserlos na maabot ang napakataas na ranggo ng paglilinang. Nagulat talaga ako. Hindi alintana, ang mundo ng Anserlos ay kailangang sirain. Kahit na pumasok ka sa ikalimang ranggo ng Euriswan, hindi mo mababago ang kapalaran ng Anserlos. Panipi. Tiningnan siya ni Stephen at malamig na sinabi, ikaw ay mula sa madilim na daigdig, Xavion. Gayunpaman, nakipagtulungan ka sa isang labas ng mundo. Kahit na nakaligtas ka sa labanan na ito, hindi ka ba magkakaroon ng isang budi? Panipi. Haha. Nag-shock si Xavion at sinabing, bakit ako? Sa sandaling matapos siyang magsalita, kumilos siya. Diretso siyang lumitaw sa harap ni Stephen at pinalabas ang kanyang taybak. Bago ang kanyang taybak ay nakarating sa pag-atake, isang malakas na enerhiya ng taybak ang pinakawalan at sinalakay si Stephen. Ang enerhiya ng taybak ay nakakatakot na makapangyarihan. Kahit na nakarating si Stephen sa ikalimang ranggo ng Euriswan, natatakot siyang maging walang ingat. Mabilis niyang tinawag ang isang mahabang taybak, pinalipat ang lahat ng kanyang lakas, at tinawag ang lakas ng mundo ng Anseralales. Ang mga kapangyarihan ng Anserlos ay nagtipon sa loob ng kanyang katawan at dumaloy sa kanyang taybak. Ang energies ng taybak ay nag-clash at magkakaugnay. Kasunod, ang kanilang mga taybak ay nakalock, at ang oras sa paligid nila ay tila nagyelo sa epekto. Nanatili sila sa parehong posisyon para sa kung ano ang tila naramdaman tulad ng isang kawalang hanggan. Bigla, naganap ang pagsabog, at sila ay kumatok. Matapos ang dalawa ay sumabog sa malayo, ang madilim na tinig na kanilang hinarap sa bawat isa ay nagsimulang gumuho. Ang shockwave na dulot ng epekto ay sumisid sa walang bisa. Samantala, ang mga nakaligtas sa ibang lahi na tumakas sa mundo ng Anserlos ay mabilis na pumasok matapos masira ang pagbuo, sinusubukan na maiwasan ang shockwave. Habang si Stephen ay pinananatiling inookupahan ng Xavion, mabilis na inutusan ni Seneca, ipadala ang lahat ng mga tropa sa mundo ng Anseralinis at pinatay ang lahat. Kasunod ng kanyang utos, ang mga lumilipad na labanan ay nagsimulang sumulong at lumapit sa mundo ng Anserlos. Ang hangganan ng universo ng mundo ng Anserlos ay naging punto ng pagtitipon ng mga powerhouse na maaaring mag-ambag sa labanan. Bagaman wala sila sa ranggo ng Euriswan, kakaunti ang nasa ikawalong ranggo ng Transcendental Bliss sa ikasyam na yugto. Nakakakita ng paglipad na lumalapit, tinawag ng lahat ang kanilang mga sandata at pinalipat ang lahat ng kanilang lakas. Ang aura ng mga nabubuhay na nilalang ay nagtipon upang makabuo ng isang malakas na puwersa. Lumaban. Sumigaw ang lahat, at ang kanilang mga tinig ay sumigaw sa buong mundo ng Anserlos. Sa kabila ng pag-alam na ito ay malamang na ang katapusan ng mga ito at na hindi sila tumayo, sila ay walang takot at sinakihan ang kanilang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5752. Seneca, isang powerhouse sa ikatlong ranggo ng Euriswan, pinangunahan ang isang malaking grupo ng mga iba pang mga powerhouse, na karamihan sa ranggo ng Euriswan. Gayunpaman, pinunasan sila ni Waui. Ang mga nakaligtas ay mga sundalo lamang.
Ang paglipad ng pakikipaglaban ay mabilis na lumipat at hindi nagtagal ay nakarating sa hangganan ng mundo ng Anceralos. Ang mga powerhouse sa mundo ng Anceralos ay naghanda din upang labanan. Ang iba pang karera ng Dark World ay sumali rin sa laban. Matapos ibigay ni Seneca ang utos, nawala siya sa kadiliman. Hindi siya sumali sa labanan. Sa halip, nagpunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo dahil nakatanggap siya ng isang utos upang makamit ang iba pa. Samantala, iniwan niya si Xavion na namamahala sa pakikitungo sa mundo ng Anceralos. Nais ni Xavion na sirain ang mundo ng Anceralos. Gayunpaman, si Stephen ay papunta sa kanyang paraan. Ang dalawa ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa labas ng mundo ng Anceralos. Ang Otherworldly Army, sa kabilang banda, ay sumalakay sa natitirang buhay na nilalang ng madilim na daigdig. Malakas ang labanan. Ang lahat ng mga tao ng mundo ng Anceralos ay lumahok sa labanan. Dahil sila ay nakasalalay na mamatay, maaari rin nilang sunugin ang kanilang sarili upang makakuha ng lakas. Hindi bababasa, ito ay magiging mas mahusay kaysa sa namamatay ng walang away. Kasabay nito, ang kakaibang bituin ay kumakain ng mga piraso at mga bahagi ng madilim na mundo. Sa sandaling iyon, malapit ito sa The Dark Forbidden Zone, kung saan nasa pag-iisa si James. Binuksan ng bituin ang bibig nito at malapit nang ubusin ang madilim na ipinagbabawal na zone. Gayunpaman, bigla itong naramdaman ng isang mahiwagang kapangyarihan mula sa loob nito, na pinoprotektahan ang lugar. Alam ni Zyle na hindi pa niya mapapatay si James. Si James ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Siya ay may isang nakaraan at hinaharap na form, at imposibleng patayin siya. Iniwasan ni Zyle si James at lumipat sa ibang lugar. Ipinagpatuloy niya ang paglamon ng madilim na espasyo at lumakas ng mas malakas sa bawat kagat. Sa bawat kagat na kinuha niya, mababawi niya ang kaunti sa kanyang mga kapangyarihan. Si James, sa kabilang banda, ay nasa pag-iisa pa rin. Nakatuon siya sa pagsisikap na maunawaan ang kanyang nakaraan at kasalukuyang mga form, pati na rin ang Zyle. Ang mabangis na laban sa labas ng madilim na mundo ay nagpatuloy. Abangan. Isang nababalisa na boses ang lumubog sa madilim na walang bisa. Si Jacopo, na nasugatan, ay kinubkob ng ilang iba pang mga powerhouse. Sa isang kritikal na sandali, lumitaw si Hetsema at pinalayas ang otherworldly powerhouse gamit ang kanyang taybak. Salamat. Si Jacopo ay tumingin sa kanya ng pasasalamat. Umusbong si Hetsema at sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na huwag magtanim ng mabuti sa nakaraan? Maging mas maingat, hindi kita patuloy na tulungan ka. Matapos magsalita, hinawakan ni Hetsema ang kanyang taybak at sisingilan sa ibang hukbo. Inalis niya ang kanyang taybak, at sumabog ang mga paputok na kapangyarihan. Ang kanyang mga pag-atake ay pinatay ang ilan sa kanilang mga kalaban. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng Anceralos ay matapang na nakipaglaban, ngunit sila ay higit pa. Ang otherworldly na nilalang ay patuloy na singilin. Malakas ang kanilang mga kalaban. Maging ang pinakamahina ay nasa banal na ranggo ng langit. Bagaman ang madilim na mundo ay maraming iba't ibang karera, ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan ay mahina dahil sa kanilang maraming mga strife sa nakaraan. Sa paghahambing, ang kanilang pinakamalakas na powerhouse ay itinuturing na mahina. Ang mga powerhouse ng Dark World ay pinilit na unti-unting umatras sa mundo ng Anceralos. Gayunpaman, ang isang malakas na sigaw ay nagmula sa hangganan ng universo. Tigilan mo na sila. Hindi natin hayaang salakayin ang mundo ng Anceralos. Kapag naipasa na nila tayo, ito na ang wakas para sa mundo ng Anceralos. Matapos marinig ang paalala, ang mga powerhouse mula sa iba't ibang karera ay agad na sinunog ang kanilang dugo at kaluluwa para sa higit na lakas. Mabilis silang nagtipon at nabuo ang isang pader sa hangganan ng universo upang hadlangan ang otherworldly na hukbo. Sa kasamaang palad, napakaraming iba pang mga powerhouse. Ang mga powerhouse ng Dark World, kabilang ang Ziraya, Talvolai, at Cairo, ay inatake ng maraming iba pang mga powerhouse. Ang lahat ng mga ito ay nasa ranggo ng Transcendental Bliss, ngunit ang kanilang mga kalaban ay mas malakas at may mas maraming bilang. Sa sandaling iyon, nasugatan na sila sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5753. Sa bordering universe ng Anceralos World,
Isang mahihinang babae ang nakaupo sa lupa na nasira. Ang kanyang madugong sugat ay namantsahan ang kanyang puting damit. Ang kanyang aura ay patuloy na hamina, at ang kanyang sigla ay tumulo palayo. Swoosh! Kapag naramdaman na ito ang wakas para sa kanya, isang babae ang biglang lumitaw sa harap niya. Si Quincy ay may ngiti sa kanyang mukha nang makita ang babae. Tumawag siya, Maxine. Wala ka man sa Holy Celestial rank. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na lumahok sa labanan? Naglakad si Maxine, kumaway ang kanyang kamay, at tinawag ang malakas na puwersa ng buhay mula sa kanyang palad. Ang puwersa ng buhay ay nalubog sa katawan ni Quincy, at pansamantalang nagpapatatag ang kanyang kondisyon. Tumayo si Quincy, hinawakan ang kanyang mahabang taybak, at handa nang muling pagsamahin ang labanan. Pinayuhan siya ni Maxine, dapat kang manatili. Ang iyong base sa paglilinang ay masyadong mahina. Kung lumaban ka, mamamatay ka. Walang pakialam na sinabi ni Quincy, kung mananatili ako, maghihintay lang ako ng kamatayan. Mas gusto kong mamatay sa larangan ng digmaan. Tumahimik si Maxine sa kanyang tugon. Tama si Quincy. Ang pananatili sa likod ay magiging katumbas ng paghihintay para sa kamatayan. Inscan ni Maxine ang mga laban sa malayo. Ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo ay namamatay sa isa't isa. Si Maxine ay nakatanggap ng maraming mga pagpapala sa nakaraan at pumasok pa sa banal na site ng lahi ng tao. Sa banal na site, nagkaroon siya ng isang pambihirang tagumpay at pumasok sa ranggo ng Transcendental Bliss. Bukod dito, pinutol niya ang kanyang emosyon at pumasok sa ikawalong yugto. Sa sandaling iyon, siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Gayunman, siya ay walang kapangyarihan laban sa labis na hukbo ng otherworldly. Matapos ang maikling pag-aalangan para sa isang habang, nagmamadali siyang bumalik sa larangan ng digmaan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng hangganan ng mundo ng Anserelos ay nanatiling matindi at desperadong nakipaglaban upang mapanatili ang pagsulong ng ibang worldly. Sa larangan ng digmaan, natagpuan ni Zizel ang kanyang sarili na kinubkob ng maraming iba pang mga powerhouse. Magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang katawan ay natakpan sa mga pinsala. Ang kanyang likod ay bruised at duguan mula sa lahat ng mga ambushes. Nang siya ay nasa limitasyon, biglang lumitaw si Yemima at ipinaglaban ang kanyang mga kalaban. Pansamantalang ligtas si Zizel. Tumingin siya kay Yemima at nagsabing pasasalamat, salamat. Si Yemima, gayunpaman, ay hindi tumugon. Sa sandaling iyon, matangkad siya. Bagaman mayroon siyang kagandahang ethereal, naglabas siya ng isang napakapagalit at nakamamatay na aura, na nagiging sanhi ng pagdistort ng nakapaligid na espasyo. Sa larangan ng digmaan, ang tanawin ng mga nabubuhay na nilalang sa kawalan ng pag-asa pagkatapos ng mga pakikilahok sa mga mahal sa buhay ay patuloy na naglalaro. Isa-isa, ang mga nabubuhay na nilalang ay makikita na gumuho sa mga pool ng dugo. Ang labanan sa madilim na walang bisa ng ilang distansya mula sa mundo ng Anserelos ay mas matindi. Ang Xavion at Stephen ay parehong mga powerhouse sa Years 1 ikalimang ranggo. Habang nakipaglaban sila, kumalat ang kanilang makapangyarihang kapangyarihan at nagdulot ng pinsala sa nakapalibot na walang bisa. Pumasok na lang si Stephen sa ikalimang ranggo ng Years 1, at hindi pa rin matatag ang kanyang base sa paglilinang. Hindi pa niya ganap na makontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Siya ay nasa isang kawalan habang nakikipaglaban sa Xavion. Patuloy siyang nagpapanatili ng mga pinsala, at ang kanyang lakas ay dahan-daang pinatuyo. Halos hindi na niya mahawakan ng mas matagal. Gayunpaman, tumanggi siyang mahulog. Desidido siyang mamatay sa larangan ng digmaan. Ang mundo ng Anserelos ay mapapahamak kung siya ay mahuhulog din sa lalong madaling panahon. Ang madilim na mundo ay titigil na umiiral kung kahit na ang huling mundo na nakatayo ay nawasak. Malubhang nasugatan si Stephen, at dahan-daang nawalan siya ng malay. Ang kanyang sigla ay dahan-daang tumulo, at ang kanyang kaluluwa ay malapit ng mapahamak. Umungol si Stephen, at ang kanyang tinig ay lumubog sa buong Dark World. Kaagad pagkatapos, sumabog si Flames mula sa kanyang katawan. Inilagay niya ang kanyang kaluluwa at dugo sa apoy. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng apoy, ngunit nakakuha siya ng malaking kapangyarihan bilang kapalit. Sinumpa ni Xavion, baliw ka. Ang mundo ba ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5754. Stephen ay nahihirapan laban kay Xavion at malapit ng talunin. Kailangan niyang sunugin ang kanyang sarili at makakuha ng kapangyarihan na lampas sa ikalimang ranggo ng Years 1. Lihim na sinumpa ni Xavion at natatakot na labanan ang isang baliw na tulad ni Stephen. Bumalik siya sa madilim na mundo na may layunin, hindi upang labanan ang kanyang kamatayan. Sa ngayon, kailangan niyang bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Kapag naubos na ni Stephen ang kanyang lakas, oras na upang kumilos siya. Ang Xavion ay mabilis na lumayo sa layo. Si Stephen, gayunpaman, hinabol sa kanya ng walang tigil. Pinlano niyang mabilis na maalis ang Xavion habang nasa kanyang pinakamalakas na estado. Samantala, ang paglaban upang maprotektahan ang iba pang mga powerhouse mula sa pagsalakay ay nagpatuloy. Ang panig ng madilim na mundo ay nawawalan ng mga numero ng mabilis, at ang mga nakatayo pa rin ay nasugatan na. Unti-unting umatras sila sa mundo ng Anserelos at nawala ang hangganan ng universo. Kung kailan ang ibang hukbo ay malapit ng manalo sa labanan, isang mahiwagang pag-iral ang lumitaw sa madilim na walang bisa. Bigla, isang malakas na madilim na kapangyarihan ang bumagsak tulad ng ulan sa larangan ng digmaan. Ang mga tao ay umulan ng kapangyarihan ay agad na nakuhang muli mula sa kanilang mga pinsala, at ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay mabilis na bumuti. Ang mga nasa Martial Celestial Rango ay pumasok sa banal na ranggo ng Celestial, at ang iba pang mga ranggo ay napabuti din sa pamamagitan ng isang ranggo. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay pinahusay ang kanilang kapangyarihan. Ano ito? Ang mga tao ay nababagabag. Hindi sila sigurado sa nangyari. Gayunpaman, hindi sila nagpakita ng anumang pag-aalangan na lumaban. Sa sandaling makabawi sila, agad silang bumalik sa larangan ng digmaan at pinangunahan ang iba pang karera upang labanan. Sa mundo ng Anserelos, isang masamang nasugatan na nasa gitnang may edad na nakaupo sa isang bato na nasira. Tumingin si Sayla kay Jurit at iminungkahi, hayaan ang pag-alis, ama. Si Jurit ay naging pinuno ng Shadow Wars. Siya rin ay miyembro ng Dragon Race at ang kasalukuyang pinuno. Matapos madama ang pagtaas ng lakas ng lahi ng tao, huminga siya ng malalim at sinabi na nagulat na, ano ang nangyayari sa madilim na landas ng langit? Bakit ito nag-aalaga sa lahi ng tao? Bakit nakatulong ito sa kanila na mabawi at makakuha ng higit na lakas? Sinubukan ni Jurit na linangin ang madilim na makalangit na landas bago. Kaya, pinagkadalubhasaan niya ang ilan sa mga madilim na lakas ng langit. Naramdaman niya na sinusubukan nitong tulungan ang mga tao. Siya ay may kakayahang kontrolin ang isang bahagi ng madilim na landas ng langit. Sa makatuwid, alam niya na ito ay isang grupo lamang ng mga patakaran at kaayusan. Ito ay walang awa at hindi kailanman papabor sa isang lahi sa iba pa. Sinabi ni Sayla, narinig ko ang Thea ang madilim na langit na lungsod ng langit. Siya rin ay miyembro ng human race at asawa ni James. Marahil ito ang dahilan na ang madilim na landas ng langit ay nagpakita ng sarili upang matulungan ang mga tao. Dahan-daang nakuha ni Jurit ang kanyang mga paa. Gayunpaman, agad siyang gumuho pabalik sa bato matapos na madama ang matalim na sakit mula sa kanyang mga pinsala. Ama, mabilis na naabot ni Sayla upang tulungan siya. Si Jurit ay kumalas sa kanyang kamay at sinabing, ang aking katawan ay na-drain. Panahon na akong nag-ambag sa mundong ito. Matapos si Jurit na magsalita, tumalon siya sa kalangitan at malakas na isinaaktibo ang isang bahagi ng kapangyarihan ng madilim na langit. Sa sandaling iyon, nakakuha siya ng kontrol sa isang maliit na halaga ng madilim na langit na landas. Gayunpaman, nagbayad siya ng isang mabibigat na presyo para dito. Ang madilim na kapangyarihan ng langit na landas ay dumaloy sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito makatiis. Ang kanyang katawan ay agad na nakasakay sa mga pinsala. Haha, otherworldly powerhouse. Tumawa siya ng pagtawa, pagkatapos ay bumalik sa kanyang tunay na anyo isang gintong dragon. Siya ay lumubog sa kalangitan at lumipad patungo sa larangan ng digmaan. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang gintong glow, na nag-iilaw sa madilim na walang bisa. Ang mga nakipag-ugnay sa gintong ilaw ay agad na pinatay. Sa anumang maliit na puwersa ng buhay na si Jurit, ginamit niya ito upang patayin ang isang grupo ng mga iba pang mga powerhouse. Matapos lumipad papunta sa larangan ng digmaan, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-disintegrate ng mabilis, at nawala ang gintong glow.
Di nagtagal, ganap na nawala siya mula sa paningin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5755. Sandali, si Maxine ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa isang pagkawasak. Natatanggap niya ang kapangyarihan ng madilim na langit na landas, at ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nagpapabuti. Sumulong siya mula sa ikawalong ranggo ng Transcendental Bliss ranggo hanggang sa ikasyam na yugto. Sa sandaling iyon, sinusubukan niyang masira ang ranggo ng Eurus 1. Mabilis na bumuti ang kanyang paglilinang. Swoosh! Ang aura sa loob ng kanyang katawan ay sumugod sa kalangitan tulad ng isang dragon matapos niyang matagumpay na pumasok sa ranggo ng Eurus 1. Ang kanyang aura ay nagbago sa isang higanteng tibak at bumagsak sa larangan ng digmaan. Habang nahulog ang tibak, hindi mabilang na mga tropa ng ibang hukbo ang hukbo. Ang otherworldly army ay wala ng anumang mga powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 sa larangan ng digmaan. Si Seneca, na nasa ikatlong ranggo ng Eurus 1, ay lumikas na. Matapos pumasok si Maxine sa ranggo ng Eurus 1, agad niyang pinunasan ang isang grupo ng kanilang mga kalaban na may isang welga lamang. Sa mundo ng Anserelos, maraming mga powerhouse ang nakarating sa ranggo ng Eurus 1. Sa sandaling iyon, lumingon ang mga tubig. Sa ilalim ni Maxine at pamunuan ng human race, nagsimulang mag-counterattack ang Dark World's forces. Nang maglaon, pinilit nila ang iba pang mga powerhouse na umatras mula sa mundo ng Anserelos. Ang mga nabubuhay na nilalang ng mundo ng Anserelos sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na huminga. Lahat sila ay nagpapagaling sa mga elixir at nagsimulang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Samantala, si Stephen ay hinahabol pa rin pagkatapos ng Xavion. Nasa itaas na siya ngayon, ngunit tumanggi si Xavion na labanan siya. Sa sandaling iyon, ang mga kapangyarihan ni Stephen ay hangina ng bahagya, at halos wala na siyang gasolina. Matapos madama ang pagpapahina ng lakas ni Stephen, umikot si Xavion at nag-chok, hehe. Ito ba ang mayroon ka? Lumapit si Xavion sa hakbang-hakbang. Si Stephen, sa kabilang banda, ay tumalikod. Alam niya na hindi na niya maaaring labanan ang Xavion o kahit na magdulot ng anumang pinsala. Ang kanyang kamalayan ay nagsimulang kumupas, at lumabo ang kanyang paningin. Papadalhan kita. Nag-flash si Xavion sa harap ni Stephen at itinulak ang kanyang kamay. Agad na sumabog ang katawan ni Stephen matapos ang unang pag-atake. Nang makarating ang pangalawang pag-atake, nagkalat ang kanyang kaluluwa. Sa pangwakas na suntok, siya ay ganap na nawawala. Matapos mapupuksa si Stephen, lumapit ulit si Xavion sa mundo ng Anseralales. Di nagtagal, dumating siya sa labas at natagpuan na ang kanyang mga tropa ay bumaba ng malaki. Tiningnan niya ang mga nakaligtas at sinumpa sila, basura. Matapos magsalita, iniwas niya ang kanyang kamay, at isang malaking bibig ang lumitaw sa walang bisa. Ang malaking panga nito ay bumagsak sa iba pang mga powerhouse na nakaligtas. Ang mga nasa mundo ng Anserelos ay agad na nakilala si Stephen na natalo matapos makita ang pagbabalik ni Xavion. Ito ba ay isang hindi may iwasang kapalaran? Ang mundo ba ng Anserelos ay masisira? Ang mga mandirigma ng Dark World ay may solemn na ekspresyon. Si Xavion lamang ay sapat na upang makaramdam sila ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, gaano katakot ang tunay na mastermind, Zael. Hindi pa siya gumawa ng isang paglipat at nakatuon sa paglamon ng madilim na mundo. Ang Dark World ay nag-urong ng malaki sa laki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5756. Pagkatapos ng pagkamatay ni Stephen, si Xavion ay bumalik sa mundo ng Anserelos. Pagkatapos, tinawag niya ang isang kakaibang panga upang ubusin ang kanyang mga tropa. Kaagad pagkatapos, ang kanyang aura ay naging mas malakas. Nang makita na bumalik si Xavion, nadama ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng Anserelos na nawala lamang ang kanilang pag-asa. Ngumiti si Xavion matapos makita na nawasak ang mga gilid ng mundo ng Anserelos. Pagkatapos, dahan-daang lumakad siya, sinasadyang nanunuya sa kanila. Samantala, si James ay nasa pag-iisa pa rin sa loob ng Dark Forbidden Zone. Siya ay nagtatanim sa loob ng isang pagbuo ng oras. Bagaman hindi gaanong oras ang lumipas sa labas ng mundo, parang walang hanggan para sa kanya. Tahimik niyang pinag-aralan ang kanyang nakaraang form, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Zael.
Pinag-aralan ni James ang supernatural na kapangyarihan ng Zyle, pati na rin ang kanyang mga kasanayan at lakas. Nagkaroon na siya ng isang magaspang na pag-unawa sa Zyle ngunit kailangan upang malaman ang isang mahalagang detalye. Kasabay nito, binibigyang pansin niya ang mga mabangis na laban na nangyayari sa labas ng mundo ng Ancestors. Sa kasamaang palad, hindi pa niya maiiwan ang pag-iisa. Siya ay nasa isang karera laban sa oras upang linangin. Inilabas ni James ang kanyang Zen at pinanood ang lahat ng nangyayari. Nang makilala niya si Zela, nalaman niya na sinimulan na ni Zyle na ubusin ang madilim na mundo. Gayunpaman, ang Zyle ay hindi ganap na nakuhang muli at malakas na nilamon ang madilim na mundo. Ang paggawa nito ay nagdulot ng isang malubhang kahihinatnan para sa kanya. Samantala, lumitaw si Seneca sa kailaliman ng madilim na daigdig at tinulungan ang Zyle sa pagpino ng madilim na Genesis. Nilalayo nilang lunukan hanggat ang madilim na mundo hanggat maaari bago umalis si James. Ang mas maraming Zyle na natupok, mas malakas siya. Pansamantalang tinanggal ng tulong ni Seneca ang mga negatibong kahihinatnan sa Zyle mula sa pagsipsip ng madilim na mundo. Kaya, mabilis niyang nalampasan ang madilim na mundo. Naramdaman ni James na ang mundo ng Ancestors ay nasa mga limitasyon nito at sisirain ito ni Xavion kung hindi siya nag-iwan ng pag-iisa. Ang pagkawasak ng Ancestors ay markahan ang pagtatapos ng madilim na mundo. Ang kanyang mga pagsisikap ay walang kahulugan kung siya ay mag-iiwan ng pag-iisa matapos na mapuksa ang madilim na mundo. Ang iba pang mga mundo ng Dark World ay maaaring masira, ngunit hindi Answer Alto. Ang Ancestors ay pinagmulan ng lahat ng iba't ibang karera. Ibinalik ni James ang kanyang banal na kaluluwa mula sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga forma. Pagkatapos, tumayo siya sa itaas ng tuktok ng isang bundok sa loob ng madilim na Forbidden Zone. Tumingin siya sa mundo ng Ancestors at nagbulong, kahit na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang mga kapangyarihan ng aking nakaraang forma, hindi bababa sa Zyle ay wala rin sa kanyang rurok. Dapat ko rin siyang labanan. Pagkatapos magsalita, iniwan ni James ang Dark Forbidden Zone. Samantala, si Xavion ay naglalakad patungo sa mundo ng Ancestors. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay magiging sanhi ng pagbagsak sa ilalim ng kanyang mga paa. Di nagtagal, nasa labas siya ng isang universo ng mundo ng Ancestors kung saan marami sa natitirang mga nakaligtas ay nagtipon. Lahat ay nakatitig sa Zyle galit na galit. Bastard ka! Ipinanganak ka sa madilim na mundo ngunit lumingon sa mga outsider. Haharapin mo si Karma. Sinumpa nila sa Xavion, na pinapahiya ang kanilang galit. Haha! Chuckled ni Xavion, pagkatapos ay sinabi, Karma. Nakakatawa iyon. Kinontrol na ng aking Panginoon ang madilim na langit na landas. Anong uri ng karma ang haharapin ko? Sino ang magiging una? Si Xavion ay tumayo sa walang bisa at tinitigan ang mga powerhouse na nakagrupo. Isa-isa niya itong naskan. Ang kanyang tanong ay naging takot sa lahat. Walang sino mang nais na magmadali sa kanilang pagkamatay o sakripisyo ng walang dahilan. Mapahamak ito. Lalaban kita. Galit ang Grand Patriarch ng isang tiyak na lahi. Mabilis niyang sinunog ang kanyang sarili at sinisingil sa Xavion. Kahit na nakakuha siya ng higit na lakas, hindi sapat na gawin ang Xavion. Ang kanyang pag-atake ay hindi maaaring masira ang nagtatanggol na aura ng Xavion. Haha! Ang tawa ni Xavion ay sumigaw sa buong lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5757. Bawat isa sa planeta ay nakatitig sa bawat isa, ganap na nawala. Kung ang kanilang mga kalaban ay mga tropa ng ibang hukbo, maaari silang mag-ambag kung nakipaglaban sila sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, hindi nila magagawang maging sanhi ng anumang malaking pinsala sa Xavion kahit na desperado silang nakipaglaban sa kanilang huling paghinga. Ang kanilang pinakamalakas na manlalaban ay si Maxine, na gumawa lamang ng isang tagumpay sa ranggo ng Years 1. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, dahan-daang humakbang siya kasama ang kanyang mahabang taybak at huminto bago si Xavion. Ang ranggo ng Years 1. Nag-sneer si Xavion matapos na madama ang ranggo ng paglilinang ni Maxine. Sinasabi ng lahat na ang mga landas sa langit ay walang awa at hindi pinapaboran ang anumang lahi o nilalang sa iba. Ano ang isang biro? Itinaas ni Xavion ang kanyang kamay at nagtipon ng isang malakas na puwersa sa loob ng kanyang palad. Unti-unti, nagbago ito sa isang mahabang taybak.
Pagkatapos, sinampal niya ang ulo ni Maxine. Itinaas ni Maxine ang kanyang tailback at hinimok ang lahat ng kanyang lakas bilang paghahanda upang labanan ang pag-atake. Bigla, isang malabo na figure ang lumitaw sa harap niya at naging malaki. Ito ay isang tao na nakasuot ng isang puting balabal, at bago siya ay isang nakasisilaw na ilaw na humaharang sa tailback ni Xavion. Itinaas ni Maxine ang kanyang tailback, handa nang harapin ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, ang pag-atake ni Xavion ay hindi kailanman nakarating. Tinitigan niya ang lalaki sa harap niya, at ang labis na emosyon sa loob ng kanyang pagsabog. Ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng Anserelos ay agad na naaliw upang makita ang taong lumitaw. Ito ay James. Sa wakas ay nagpakita si James. Wow! Ang ilang mga nakaligtas ay labis na hinalinhan na nagsimula silang mag-isa. Ito ay dahil sa kagalakan, alam na mayroon silang isang pagkakataon na mabuhay. Lumitaw si James sa isang kritikal na sandali at hinarang ang pag-atake ni Xavion sa kanyang aura, na naisave si Maxine mula sa kamatayan. James. Nagulat si Xavion nang makita siya. Gayunpaman, huminahon siya halos kaagad at ngumiti. Sa wakas ay nagpakita ka. Ang madilim na mundo ay malapit ng malunok ng Zael. Bago matapos ang pagsasalita ni Xavion, nawala siya. Gayunpaman, ang kanyang tinig ay tumunog sa kalawakan. Hindi hinabol siya ni James. Sa halip, lumingon siya at tiningnan si Maxine at ang iba pa. Ang kanyang tingin ay naayos sa Maxine. Pagkatapos, sinabi niya, bumalik ka. Makikipag-usap ako sa Zael. Pagkatapos umalis ng isang salita, nawala si James mula sa lugar. Ang mundo ng Anserelos ay nagsimulang ayusin ang sarili, at isang malakas na porma sayon ang naset up sa paligid nito. Alam ni James na ang kanyang labanan laban sa Zael ay magiging sanhi ng malaking pagkawasak, at ang madilim na mundo ay masira. Ang dilim ay maaaring gumuho, ngunit hindi Anserelos. Ang Anserelos ang huling pag-asa ng Dark World. Hanggat nakaligtas ito, ang madilim na mundo ay maaaring maitayo muli. Pumasok si James sa kadiliman at lumitaw sa harap ng isang kakaibang bituin. Ang bituin ay kinain ang madilim na espasyo, samantalang si Seneca ay nagsikap na tulungan siya sa pagpino ng enerhiya. Sa sandaling lumitaw si James, pinigilan ng bituin ang mga aksyon nito at isang mabangis na mukha ang lumitaw dito. James, binuksan ng bituin ang panga nito at binigkas sa isang malalim na tinig. Zael. Tumingin si James sa bituin at mahinahon na sinabi, ngayon na naintindihan ko ang aking nakaraan at hinaharap na porma, natutunan ko ang lahat tungkol sa iyo at sa madilim na langit na landas. Panahon na natin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5758. James ay nag-iwan ng pag-iisa. Kung hindi man, ang madilim na mundo ay kukunin ng Zael. Tumayo siya sa harap ng kakaibang bituin gamit ang kanyang mga kamay sa likuran at kalmado. Imposible. Kahit na alam mo kung paano ako papatayin, hindi mo master ang kapangyarihan ng iyong nakaraan at hinaharap na mga form sa isang maikling panahon. Biglang nawala ang kakaibang bituin, at lumitaw ang isang gitnang may edad na nakasuot ng itim na balabal. Tulad ng planeta, ang kanyang mukha ay pitted, at siya ay may isang nakatagong hitsura. Tumayo si Seneca sa likuran ni Zael. Walang imposible, mahinahon na sabi ni James. Pinatawag ni James ang kanyang pagbuo ng lagda sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga form. Mula sa unang ranggo ng Eurus 1, napabuti niya ang ranggo ng Eurus 1/9 matapos na itapon ang sining ng Tresensia at pinagsama sa kanyang nakaraan at hinaharap na form. Ang kanyang aura ay tumaas ng malaki at hindi nagpakita ng mga palatandaan na huminto pa. Nang maglaon, ang kanyang aura ay tumigil sa pagpapabuti sa ranggo ng Eurus 1 Zael. Inunat ni James ang kanyang kalamnan at nadama ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos, sinabi niya, ang ranggo ng Eurus 1 Zael ay palaging iyong pangarap, tama, Zael. Sa kasamaang palad, hindi mo ito maaabot. Panipi. Ang ekspresyon ni Zael ay nagbago ng bahagya. Minsan, mayroon siyang mukha ng tao. Iba pang mga oras, ito ay magiging isang kumpol ng itim na ambon. Kahit na, hindi mo ako matatalo, malamig si Zael, pagkatapos ay itinaas ang kanyang aura. Nilamon na niya ang napakaraming madilim na mundo at hinihigop ang maraming madilim na Genesis. Sa sandaling iyon,
ang kanyang lakas ay bumalik na sa ranggo ng Eurus 1/9. Kahit na hindi pumasok si Zyle sa ranggo ng Eurus 1 Zale, may kumpiyansa siyang labanan si James. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni James ang mga panlabas na puwersa upang umakyat sa ranggo ng Eurus 1 Zale. Ipinapaalala ni Seneca, hindi ka paganap na nakuhang muli, Master. Kung gumagamit ka ng labis na lakas upang labanan ngayon, napakahirap na mabawi sa hinaharap. Ipinahayag lamang ni Seneca ang kanyang pag-aalala ngunit nilamon. Ang mga browser ni James ay lumabo sa paningin. Naiinis siya na si Zyle ay natupok pa ang kanyang alagad. Tiningnan ni Zyle si James at sinabi ng malamig, "Nais kong maghintay hanggang mabawi ang aking mga pinsala at ang aking ranggo ng paglilinang ay nakuhang muli sa rurok nito bago ako magsimulang ubusin ang madilim na mundo. Gayunpaman, ang iyong hitsura ay nagdulot sa akin upang ilipat ang aking mga plano pasulong. Ngayon na nilamon ko ang karamihan sa madilim na mundo, hindi na ako may istorbo. Matapos kong patayin ka, marahil ay babagsak ang madilim na mundo, at masusuportahan ko ang lahat ng sabay-sabay." Ilang oras na ang nakalilipas, si Zyle ay bahagyang nag-iingat sa pakikipaglaban kay James. Hindi ito dahil hindi siya kumpiyansa na manalo ngunit dahil hindi pa niya mapapatay si James. Ang hinaharap na porma ni James ay binubuo ng madilim na langit na landas at mga kapangyarihan ng Thea. Kung pinatay si James, masisira ang madilim na mundo, at walang kabuluhan ang mga pagsisikap ni Zyle. Gayunpaman, hindi na iyon problema para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, malapit na siya upang makumplito ang paggaling at sa wakas ay maaaring magamit ang lakas ng ranggo ng Eurus 1/9. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Zyle, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng nakapaligid na puwang. Sa kabilang banda, pinalaki ni James ang lakas ng kanyang Tressensia sa pagkumpleto ng sining at isinama ang kanyang tatlong form. Naintindihan na ni James ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga form. Ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga form ay nasa ranggo ng Eurus 1/9. Matapos pagsamahin ang mga ito sa kanyang kasalukuyang form, matagumpay siyang pumasok sa ranggo ng Eurus 1 Zale. Matapos pumasok si Zyle sa madilim na mundo, ang madilim na langit na landas ay nakakuha ng kamalayan. Pagkatapos, nagsimula siyang maglagay ng isang plano. Ang lahat ay bahagi ng plano ni Thea. Ang tanging maling pagkakamali sa madilim na landas na ginawa ay ang posibilidad na umibig siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5759. Ang art ng Tressensia Comprehened ay espesyal na iniayon upang kontrahin ang Zyle. Ang layunin ng pagkakaroon nito ay upang patayin ang Zyle at protektahan ang madilim na mundo. Mawawala si James sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga porma matapos patay si Zyle. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at nakatuon sa lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang magandang babae ang lumitaw sa kanyang mga iniisip. Kaagad pagkatapos, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Inatake na ni Zyle at inikot ang kanyang mga kamao na tulad ng mga kamao sa ulo ni James. Itinaas ni James ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake. Ang kanilang mga kamao ay bumangga, at isang nakasisindak na alon ng pagkabigla ay lumusot sa madilim na mundo. Maliban sa mundo ng Anserelos, na protektado ng isang porma sayon, ang iba pang mga puwang ng Dark World ay agad na nakrak at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Matapos ang paghaharap, si Zyle ay sumabog sa malayo. Ang kanyang kamao ay nasugatan, at ang sakit ay bumagsak sa kanyang braso sa kanyang katawan. Mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas. Pagkatapos ng lahat, si James ay nasa ranggo ng Eurus 1 Zale, samantalang si Zyle ay nasa ranggo lamang ng Eurus 1/9. Kahit na sila ay isang ranggo lamang ang hiwalay, ang pagkakaiba sa lakas ay malawak. Ang Zyle ay naglabas ng dugo pagkatapos ng pagdurusa sa isang pinsala. Ang dugo ay tumulo mula sa kanyang mga labi at sinira ang madilim na espasyo. Nakasuot siya ng isang kakilakilabot na ekspresyon at biglang nagbago sa kanyang tunay na anyo, isang bituin. Isang vortex ang lumitaw sa ibabaw ng bituin at may kakaibang lakas ng pagsipsip. Gusto ni Zyle na lunukan si James. Kung siya ay nagtagumpay, kukunin niya ang buong madilim na mundo at sa wakas ay maaaring makapasok sa ranggo ng Eurus 1 Zale. Tumayo si James sa madilim na walang bisa. Ang kanyang mahiwagang porma sayon ay lumitaw muli at nagbago sa isang matalim na tibak.
Pagkatapos, pinalayas niya ang mahabang taybak sa vortex. Ang taybak ay tumagos sa pamamagitan ng vortex at sa bituin. Nawala si James mula sa lugar. Nagbago siya sa 3 beam ng ilaw at nalubog sa mahabang taybak. Ang mga ilaw na beam ay kumakatawan sa pinakamalakas na kapangyarihan ng madilim na mundo na kabilang sa Zyle, ang madilim na makalangit na landas, at James. Sa sandaling ang taybak ay tinusok sa pamamagitan ng bituin, naglabas ito ng nakasisilaw na ilaw na sinag at sumabog. Ang bituin ay nakasakay sa mga butas habang ang mga energies ng taybak ay sumabog mula rito. Boom! Agad na sumabog ang bituin, at bumalik si James sa madilim na walang bisa. Tumayo siya sa fragment space. Mapatla ang kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay pinatuyo ng enerhiya. Naubos na niya ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga porma upang patayin si Zyle. Matapos masira si Zyle, isang babae sa isang itim na damit ang lumitaw mula sa kadiliman. Siya ay kaaya-aya na lumakad sa walang bisa at naibalik ang paligid. Malabo ang mukha ng babae sa unang ngunit unti-unting nakikita. Inangkin ni Zela na babalik si Thea matapos matalo si Zyle. Ngayon na wala na si Zyle, bumalik si Thea. Tumingin si James sa babaeng may maliwanag na ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5760. Ang T ay gumawa ng muling pagpapakita. Lumapit siya mula sa malayo, at ang kanyang kamangha-manghang katawan ay dahan-daang naging mas malaki. Ang madilim na mundo ay nakasakay sa mga butas matapos na kinain ni Zyle ang ilang bahagi nito. Gayunpaman, naibalik ito ni Thea sa bawat hakbang na kinuha niya sa walang bisa. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang namatay ng tragically sa labanan. Gayunpaman, nabuhay sila muli sa sandaling dumaan si Thea. Si Thea ang madilim na kamalayan ng langit, na nagpapatakbo ng madilim na daigdig. Maaari niyang baguhin ang anuman sa madilim na mundo. Tumayo si James sa walang bisa at pinapanood habang dahan-daang lumapit si Thea. Samantala, ang Xavion ay na-infiltrate sa kailaliman ng madilim na mundo. Kahit na ang madilim na makalangit na landas ay hindi makaramdam ng kanyang presensya. Naghihintay si Xavion para sa kanyang pagkakataon. Ang layunin niya ay upang ubusin si Zyle at palitan siya. Kung ang Zyle ay matagumpay na mabawi, kung gayon inilaan ni Xavion na magpatuloy sa pagsunod sa kanya. Gayunpaman, may plano siyang palitan si Zyle kung hindi gumana ang mga bagay. Matapos masaksihan ang katawan ni Zyle na sumabog, hindi may lalagay ni Xavion ang kanyang kaguluhan. Mabilis na tumusok ang kanyang puso sa bihirang pagkakataon. Matapos sumabog ang katawan ni Zyle at nawala sa kadiliman, agad na kumilos si Xavion. Ginamit niya ang kanyang mga kakaibang kapangyarihan upang mangolekta ng mga nasira na piraso at malakas na nakolekta ang kanilang enerhiya. Bagaman hindi niya makokolekta ang lahat, sinigurado niya ang tungkol sa 8 piraso. Mabilis na naiwan si Xavion sa kalsada ng Halcyon matapos makamit ang kanyang layunin. Ang kanyang susunod na plano ay upang makahanap ng isang ligtas na lugar upang linangin at makuha ang enerhiya ng Zyle. Ang kanyang base ng paglilinang ay mapapabuti sa pamamagitan ng mga paglukso at hangganan pagkatapos ng pagpino sa kanila. Maaari pa niyang maabot ang ranggo ng Eurus 1 Zyle na lagi niyang pinangarap. Samantala, walang ideya si James kung ano ang nagawa ni Xavion. Matapos patayin si Zyle, nawalan siya ng mga kapangyarihan ng kanyang nakaraan at hinaharap na mga form. Bukod dito, ganap na naubos niya ang mga kapangyarihan ng kanyang kasalukuyang katawan. Nakatayo pa rin siya ng matatag, ganap na umaasa sa kanyang malakas na kalooban. Dahan-daang lumapit si Thea sa kanya, pagkatapos ay huminto sa harap niya. Tiningnan ni James ang pamilyar na mukha na may maliwanag na ngiti, pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga braso. Agad na tumalon si Thea sa kanyang mga braso. Hinigpitan siya ni James. Gayunpaman, bigla niyang nadama na ang katawan ni Thea ay nawawala. Nagulat, tinanong niya, ano ang nangyayari? Nakipaghiwalay si Thea mula sa kanyang mga braso at tiningnan siya ng isang malabong ngiti. Ibinalik ko ang madilim na mundo at nabuhay muli ang namatay. Ang aking mga aksyon ay lumabag sa mga patakaran ng madilim na landas ng langit. Ako ay isang kamalayan ng madilim na langit na landas, na ipinanganak upang makitungo sa Zyle. Ngayon na siya ay tinanggal, na kumpleto na ang aking misyon, at babalik ako sa kadiliman.
Ha? Nagpanik si James, hinawakan ang kamay ni Thea, at sinabing, ayaw kong pumunta ka. Hindi rin ako makikibahagi sa iyo. Malinaw na tiningnan ni Thea si James habang ang kanyang mukha ay dahan-daang naging translucent. Ano ang magagawa ko? Wala bang ibang paraan? Kailangan mo bang bumalik sa kadiliman? Tanong ni James. Well, mayroong isang paraan. Ngumiti si Thea at sinabing, ngayon na wala na si Zael, dapat na bumalik ako sa kadiliman. Ang madilim na landas ng langit ay hindi dapat magkaroon ng kamalayan o damdamin. Ang tanging pagpipilian ko ay upang isuko ang lahat at paghiwalayin ang aking sarili mula sa madilim na langit na landas.